Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Francis, ang inyong makakasama sa ating pong daily devotion. Ito po ay nagsisimula every Monday to Saturday po at 8 to 8:15 a.m. Pagka Sunday noon po, ito po yung pangkababaihan lang. Nagsisimula po sila ng 7 to 7:15 a.m. p.m. Ayan. Ang ating pong topic ay nagpapatuloy po. The names of Jesus. Ibig sabihin, marami pong mga pangalan ang kinabit sa ating pong Panginoong Hesus. Ang ating pong topic ngayon, ang ating pong subtopic ay Everlasting Father or Walang Hanggang Ama. Ito po hinango po natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Siguro bago po tayo magpasimula, patuloy, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Father God, kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito at patuloy niyo po kaming iniingatan sa aming pong araw-araw na buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos sa bawat isa po sa amin. Hindi mo kami pinababayaan at patuloy mong pinoprovide ang aming pangangailangan at pinalalakas mo po kami, Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito, sa aming pong pagbubulay-bulayan ng iyong salita, dalangin po namin, samahan mo po kami, Panginoon. Inihiling po namin sa iyong banal na Espiritu na patuloy na manguna sa aming pong mga buhay at maunawaan ang aming pong pag-aaralan sa oras pong ito. Inihiling ko po, Panginoon, saan po sila naroon, kayo po patuloy na mag-ingat sa kanila. Samahan mo po sila, O God, at dalangin ko, Lord God, na ikaw po ang maitaas at mapapurihan sa aming pong pag-aaral na ito, Lord God. Maraming pong salamat sa pangalan po ni Jesus we pray. Amen. Amen. Muli ang ating pong subtopic ay Everlasting Father. Walang hanggang Ama. Ito po hinango po natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin po natin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa oras pong ito ay ang walang hanggang Ama or Everlasting Father. Sa Old Testament po ay si Propeta Isaiah ay nagsalita patungkol sa pagsilang ni Jesus 700 years ago. Siya ay sinilang at binigyan ng iba't ibang pangalan na kanyang gagampanan dito po sa lupa. Yun nga po yung apat na pangalan na ating binasa kanina. Yun po yung una, yung pong kahanghangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Yun po yung mga pangalan na nagagampanan po ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa lupa. For unto us a child is born, unto us a son is given, and his name will be called Everlasting Father. Yan. Naniniwala po ako na ang propesiyang ito ni Isaiah, ito po ay galing sa puso po ng ating Diyos Ama sa langit. Nais niyang iparanas sa atin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig bilang Ama natin dito po sa lupa. Sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Hesukristo na kanyang anak. Tingnan po natin doon pong Hebrew chapter 1 verse 2 and 3. Basahin po natin. Okay. Basahin po rito. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay ganun din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang salita. Nakita po natin dito, siya po ang representante ng Diyos Ama dito po sa lupa. Para magpatuloy po ang pagiging ama niya sa atin sa pamamagitan po ni Hesukristo. Yan. Sa pagkakataong ito, tayo po ngayon ay dumadanas ng matitinding pagsubok sa buhay. Dala po ng mga pagsubok nito yung ating pong dinadanas ngayon. Coronavirus, mga sakit, pangangailangan sa lahat sa bahay. Marami po tayong dinadaan ng pagsubok ngayon. Bilang anak, nangangailangan po tayo ng Ama na kailangan na handang tumulong sa atin.
Ang ama po, siya po ang nagpo-provide ng pangangailangan po sa tahanan. Siya po ang nag-iingat, nagpo-proteksyon sa atin kapag may mga dumarating na mga kaguluhan. Siya po ang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin kapag tayo po ay nanghihina. Naalala ko po yung tatay ko po, nung ako po ay bata pa, talaga naman pong ang hina po ng katawan ko. Lagi po kami nasa ospital. Tatay ko po, abalang-abala po siya, hindi niya po naghahanap po siya ng pantutustos, pambayad po namin sa ospital, pagkain po namin pamilya. Nakita ko po dun yung kanyang puso sa kanyang anak, paano niya proteksyonan ang kanyang anak. Yun po yung nakita ko po sa akin tatay. Kapag kami po ay umuwi ng gabing-gabi, hindi po siya tutulog. Inaantay niya po kami sa aming tahanan at pag nakita niya po kaming safe na, siya pala po siya tutulog. Kapag kami po ay nanghihina, andyan po siya, nagbibigay sa amin ng lakas, ni-encourage niya po kami. Noon, nung kami po ay wala na po kami makain, tatay ko talaga namang humahanap ng paraan para lang kami po ay mabuhay. Ganun po ang role ng ama dito po sa lupa. Tingnan niyo po kung ang ama sa lupa ay naipo-provide yung pangangailangan ng kanyang anak dito po sa lupa. Yung paano niya pinoprovide pangangailangan, nagbibigay po siya ng mabubuting bagay para sa kanyang mga anak. How much more ang ating ama sa langit na kaya niyang i-provide ang ating pangangailangan sa araw-araw. Kaya niya tayong proteksyonan sa COVID-19. Kaya niya tayong bigyan ng lakas ng loob. At kaya niya po tayong pagalingin. Yun po ang ating ama na si Jesucristo. Ganyan po kabuting ating Panginoon. Maraming bagay sa buhay natin na kailangan natin ng modelo bilang ama. Ako po ngayon ay isang ama na nagnanais na mapaganda ang buhay ng aking anak. Gusto ko na bagamat ako ay hindi ako nakatungtong ng college, gusto ko yung anak ko makatungtong. Ayokong maranasan niya yung naranasan kong hirap nung ako po ay ng bata pa. Bilang ama, gusto ko protektado sila. Ayokong nakikita sila na nanghihingi. Gusto ko lahat, magpapakapagod ako, magpapakahirap ako para lang sa kanila. Yun po yung ama na gusto ko ipakita sa kanila, yung pagiging makadiyos ko. Yung pagiging paglilingkod ko po sa Panginoon. Gusto ko po silang maging ganun din sila. Yun po yung nais ko. Ganun din po yung nais ng Panginoon sa atin. Bilang Diyos po natin, bilang Ama po natin sa langit, gusto niya na makita niya yung kanyang mga anak na nasa maayos at naglilingkod din sa kanya. Yun po yun. Kaya sa oras pong ito, niniwala ko na ito pong everlasting Father, ito po yung puso po ng Ama natin. Na gusto niya na habang tayo po nabubuhay, maalala po natin yung kanyang ginagawa sa pamamagitan po natin, sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesucristo. Sa oras pong ito, kailangan po natin ng ating Panginoon sa buhay. Kaya kapatid, sa oras na ito, kung ikaw ay hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig na ino-offer sa atin ng Panginoon Jesucristo, ito na po yung pagkakataon. Gusto mong maranasan yung proteksyon, maranasan yung pag-provide ng pangangailangan natin, maranasan yung pagbibigay sa atin ng lakas ng loob, maranasan yung pagmamahal ng isang ama. Sabi po ng John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung ikaw kapatid sa oras na to ay nais mo ng ama na handang tumulong sa iyo, ang kailangan lang po natin ay sumampalataya po tayo sa Kanya. Tanggapin siya bilang Panginoon at kapagligtas sa ating pong buhay. Ang sabi po sa ating talata natin binasa, kapag ikaw po tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoon, ikaw po ay binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Napakasarap po na may po tayong tinatawag na Ama sa langit. Napakasarap po na may po tayong tinatawag na Ama, kasi pag meron po tayong tinatawag na Ama, ang feeling po natin ay secure po tayo.
Wala na po tayong alalahanin kasi meron po tayong Ama na kumakanlong po sa atin. Lahat po ng ating pangangailangan, nandiyan po siya. Siya po ang lahat na po-provide ng ating pangangailangan. Tayo yung mga anak niya. Handa niya po tayong alagaan, ingatan, proteksyonan, at i-provide na pangangailangan po natin. Kung sa kapatid, kung sa oras na to, nais mo ng ganong ma-experience ng ating Panginoon, ito na po yung pagkakataon. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, at ikaw ay magkakaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Kaya sa oras na to, kung nais mong tanggapin ang Panginoon, tayo po yung mananalangin. Mananalangin po ako. Ariin mong itong panalangin ito ay para sa iyo. Hindi po aksidente na nakapakinig ka ng salitang ito. Ito po ay nilayo ng Panginoon o ikaw po ay maging anak niya. Kaya sa oras na to, tayo po yung manalangin. Panginoong Hesus, sa oras pong ito, ako po ay nagpapasalamat sa napakinggan kong mensahe sa oras na ito. Dalangin ko, Lord God, tulungan mo po ako na maging karapat-dapat na maging anak mo. Ako po ay humihingi ng tawad sa aking mga nagawang pagkakasala. Patawarin mo po ako sa aking naisip, sa aking mga nagawa, sa aking mga nasabi, na hindi po karapat-dapat sa iyo. Patawarin niyo po ako, Lord God. Inaamin ko na ako po ay nagkulang sa iyo, Lord God. Kaya sa oras pong ito, patawarin niyo po ako at linisin. At patuloy ko pong binubuksan ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking pong buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. At tinanggap mo po ako. At sa oras pong ito, Panginoon, hinihiling ko na ikaw na po ang magsunod sa aking pong buhay. Maraming pong salamat. Sa pangalan po ni Jesus, we pray. Amen. Kapatid, kung ikaw po ay nanalangin sa aking sa panalangin iyon, nasasalamatan ko, Panginoon, dahil tinanggap ka niya bilang Panginoon tagapagligtas mo. Kaya sa oras nito, Panginoon naman nanalangin para sa iyo. Father God, maraming pong salamat sa kapatid nito na nanalangin at tanggap sa iyo. I pray, Panginoon, na patuloy kang pumilos sa kanyang buhay at patuloy mong iparanas sa kanya ang iyong pagiging ama sa kanyang buhay. Ano man ang pangangailangan ay patuloy mong provide naman, Panginoon, ang kanyang mga suliranin na kanyang kinakaharap. Dahil ka, Panginoon, hanggang tumulong, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay niya na ibinigay para sa iyo, Lord Jesus. Maraming pong salamat sa pangalan ng Jesus we pray. Amen. Maraming pong salamat sa inyo sa nakikinig. Palagi po kayo ng Panginoon. To God be the